Please be seated, mga kapatid. Magandang tanghali sa inyong lahat. Sino bang pinakamalayo? Davao, Pagadian. Wow, Dumaguete. May Cagayan din. No? Cebu. Ikaw tay? Sugbo. So, may Davao din, no? So, salamat sa pagbisita ninyo. Pasensya na kayo sa lugar. Supposedly, ngayon araw na ito, maglipat tayo sa permanent office. Pero dahil maulan last week, hindi tayo nakapag-flooring and then hindi na tayo nakapagbubong. So, extend na lang tayo June 26 po. No? At salamat din sa mga tumutulong dahil ongoing pa yung construction natin dahil yung tinatayo natin, temporaryo lang po yun. So, sa likod may 3 building na ipatayo natin for permanent office. Para yung lugar na yon maging center para sa training sa mga pari. Dahil kinakailangan matrain yung mga pari na gusto para marami tayong matutulungan. Amen? Pasensya na kayo sa lugar natin dahil masikip. Masikip dahil dumami kayo. No? Natutuwa ba kayo ngayon? Excited ba kayo ngayon? Dapat araw-araw excited tayo, no? Para puno ng confidence, puno ng self-esteem, and decisiveness. Amen! God is good! All the time! So, ngayong araw na ito, solemnity of the Holy Trinity. One God, 3 divine persons. Unity in essence, distinction of persons. So, unity in essence, distinction of person. 3 persona, isang pagka-Diyos. Yan po yung humili ko kanina, hindi ko na uulitin. No? So ngayon, isi-share ko sa inyo, saan yung andito? Sabi ni Father Sikia, nung sabi niya, it must be remembered that during the time of our Lord, His exorcism, take note ha, His exorcism were almost as common as His healings. During the time ni Cristo, pero ngayon, hindi na yan common. No. Nandito si Floreta, yung pangalan mo sis, no? Si Sister Floreta may asawa na hindi makikita, nandito, no, sa gilid. No? And then, matagal na po yung espiritong ito na nagdisturbo sa kanya. And then may ka-live-in siya. Nakasal sila sa civil, pero hindi nakasal sa pari. So wild na wild po siya, hindi siya makalapit sa atin. Pero ngayon, completely healed po. Lahat ng karamdaman niya ay nawala po because of the sacrament of Christ and the sacramentals of the church. Amen? Natutuwa ba kayo? No? All priests are healers because of the sacraments instituted by Jesus Christ, entrusted to all the priests. Pero sad to say, ito yung sinabi ni Father Sikia, today with so much evil and sin, the ministry of liberation and exorcism cannot be left behind. Pero ngayon, minsan lang yung mga exorcist, minsan lang yung mga deliverance ministry. Totoo, hindi. Kaya nga, nag-abot-abot yung Davao, Mindanao, dito, Luzon. Dahil walang active na exorcist sa ibang diocese, walang ministry of deliverance. Dapat nandito sa bawat diocese ito. Present ito sa bawat diocese. Yan ang pangarap ko. Kaya nagtayo tayo ng exorcism center dahil marami na mga pari nagdala sa team nila ngayon. Dito, kahit ito lang yung forma ng office natin. Amen? At salamat sa Diyos, malaki na yung parking area natin doon. Nakita nyo naman yung right of way natin. 10 meters, no? Piniprepare namin yon sa inyo para maganda yung lugar. At may maganda din doon dahil sea breeze. Malakas yung hangin, no? Galing sa dagat, no? So may pumupunta na doon. Excited sila, lilipat tayo doon, no? At 1.2 hectares po
hectare yung binibigay para po, it is owned by the Diocese of Tagbilaran. It is not owned by Father Darwin. Amen? So para po yun sa Diocese of Tagbilaran. So patuloy tayo. Unless this vacuum is adequately filled, we will continue to see many Catholics encountering preternatural and paranormal problems. Witch doctors, ending up with magicians, spiritists, shamans, witch doctors, mga albularyo, fortune tellers, faith healers, sorcerers and witches, mga mangkukulam, mababarang. Kung hindi po ito present sa bawat diocese, sa diocese na pinanggalingan ninyo, saan pupunta ang mga tao? Pupunta sila sa mga espiritista. Totoo, hindi. Pupunta sila sa mga albularyo. Pupunta sila sa mga fortune tellers, yung mga manghuhula, mga mambabarang, mangkukulam. Dahil vacuum. Kung marami ng mangkukulam sa inyo, kung marami ng mga tigpanghimad, faith healers, manghuhula, dahil walang ministry sa inyong diocese. Ministry of deliverance, healing, and exorcism. Totoo, hindi. Kaya nag-live nga ako eh. I-empower natin yung ating simbahan. Kayo nandito ngayon. Kaya nga, from 7 to 12 noon, may catechism tayo para sa pamagitan ninyo, sa presensya ninyo, na-empower natin mga pari dahil hindi po ito naturo sa amin. Sa seminarista pa kami. Uy. Totoo, hindi. Patuloy tayo. Magbatay lang ako sa observation ni Father Sikia, ha? Dahil siya po yung season exorcist. If the victims of this occult practitioners are not warned and helped, kung marami nang pumupunta sa mga albularyo dahil meron din silang kapilya. Totoo, hindi. Meron silang mga visions. Totoo, hindi. Sasabihin na ikaw hindi na ka na nagro-rosaryo, dapat magro-rosaryo ka na. And then ma-amaze ka din. Dahil meron silang preternatural healing, meron silang preternatural gifts, meron silang preternatural power. Marami ding madani sa kanila. Bakit? Catholics are lack of knowledge, lack of information of the divine truths deposited by God to His Church, the Holy Catholic Apostolic Church. Kaya nga, lagi ako magla-live para po maging malawak yung ating kaalaman. Sabi ni Father Sikia, take note ha, hindi po ako nagsasabi nito, Father Sikia. At itong sinasabi ni Father Sikia, makarelate kaming lahat na nandito sa office. Take note ha, if the victims, biktima na po kayo. Kapag kayo na nandito may habak kayo, biktima po kayo sa mga unclean spirits. Kung may mga superstitious belief kayo o lucky charms, biktima na po kayo. Uy, lahi naman magtinanawan ako, no? If the victims of these occult practitioners, take note ha, are not warned. Ang Tagalog ng warning? Warning, no? Babala, and help, hindi matulungan. In due time, take note ha, in due time, they can either end up mentally ill, mentally retarded. Kaya pala, may psychological illness. May natural na explanation yan, but meron beyond natural na, and lead to commit suicide. Kaya pala, maraming mga membro sa simbahan, lay minister, Youth for Christ, aktibong-aktibo sa simbahan, pero laging pumunta sa mga faith healers, occultista, spiritista, pero mentally retarded and commit suicide. Yan ang sinabi ni Father Sikia. Lagi naman yung nag-serve, Father.
Marami tayong mailigtas kapag we increase our knowledge. Because knowledge is. Kaya nga nagsisikap kami. Para sa inyo, nag-aaral. Para sa inyo. Isa lang yung namin para malaman ninyo ang katotohanan. Delikado pala paglapit sa albularyo. Paglapit mo sa albularyo, tutuan ka. Holy water. Ay, kaligo. Sud sa duwak adlaw. Hindi ko maligo man. Ay, hukaw ma. Ay, hindi ka maayog maligo karon. Yan ang naranasan natin. At yung mga albularyo din, hindi nila alam yung kapangyarihan nila ay hindi galing sa Diyos. Marami nagagalit sa akin, pero I need to speak for the truth. Clear and simple. Para maintindihan. Kaya nga, yung guard natin, gate natin, okultista yan. May anting-anting yan. Hindi yan matabla ng bala. Galit na galit yan ni Father Darwin. Bakit pa kay Limirong paring yan? Yung mga reels ko, sinisend sa kanyang asawa. Galit na galit tuloy siya sa akin. Pakialam, merong paring yan. Kung hindi pa dahil sa occult power ko, matagal na akong patay. Dahil natamaan siya ng 2 bala na laglag lang sa kanyang harapan. At alam nyo, bakit siya na-convince? Hindi siya catechism natin sa simbahan, hindi. Saan siya na-convince? Dahil yung asawa niya nagpa-bless ng olive oil. Pinahiran yung likod niya. Anong resulta? Napaso sa holy and exorcise oil. Sumisigaw, ang init! Ano ba yung linagay mo sa likod ko? Hindi natabla ng bala, pero natablan ng mga sacramentals ng simbahan. Bigyan nating papuri ang sacramentals ng ating simbahan. Amen! God is good! Nagyaya naman. God is good. All the time! Oh, tinaraan lagi po din yung tubag. God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Balik ka na ba? God is good! All the time! Tumpakpakan ng Ginoo. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Si Dodong Argos. Meron pa ba si Asmodeus daw? Ang pumasok sa kanya si Asmodeus. So hanggang ngayon ay patuloy tayong nag-exercise sa kanya. And then wild na wild yan during exorcism. Kausapin mo normal na normal, pero hindi siya makatango yung demonyo sa sacramentals ng simbahan. Per of exorcism. Sacramental of the church. Mapakinggan niyo mamaya, may sisigaw. No. At yung prayer ko ay ilapit ko lang dito sa kanyang tainga in the name of, hindi ako sisigaw. Dahil kapag sisigaw ko, mawala ako ng boses. Dahil hindi ko alam ilan yung exercise ko ngayon. No? And then, kayo na nandito, kayo na po ang magpatuloy sa pag-deliverance sa bahay ninyo. Kayo na po ang magpatuloy pag-deliverance sa mga may sakit ninyo na kapatid. Use the sacramentals of the church and receive the sacraments of Christ. Alam nyo, si Floreta, matapos makasal sila sa pari, na-liberate na po siya. Lahat ng karamdaman, interviewin nyo po siya. No? Nandito sa gilid. No? Is it amazing? At yung karamdaman niya ay hindi natural. Tinatawag po yung preternatural. Bakit? Yung mga lolo at lola niya, mga okultista. So, hanggang sa kanya, bumawi yung demonyo. Yung kanyang mga ninuno nag-enjoy sa kapangyarihan ng demonyo. At hindi libre yun, may bayad. At ang kanyang first, second, third, and fourth generation, yun po ang bayad. Kaya nga, paulit-ulit, pabalik-balik kayo sa doktor, walang findings, walang diagnose. Maubos yung kayamanan mo.
It will lead us to depression, mentally ill. Yan ang sabi ni Father Sikia. And lead to commit suicide. So kung i-renounce natin lahat yung mga occult practices natin, our life is light. Di ba? Hindi niyo sinasali eh. Yung paglapit niyo sa albularyo, hindi niyo sinasali sa confession niyo. So tumatawag pa tayo ng pari kung Sunday ngayon, kung walang dumating na pari, please go to your priest, receive the sacrament. Mamaya mag-anointing of the sick ako. Dahil may schedule pa ko after here. So mag-anointing of the sick ako mamaya, anointing of senses. At yung team natin ang isagawa ng deliverance prayer sa inyo. At kung may tanong kayo, please ask the deliverance minister. Okay? At kung may mag-react ba maya, bago, wag niyong bidyuhan while nag-deliverance tayo. Bawal po yun. Kung ikaw na sa lugar niya, i-post natin. Mahiya ka, matroma ka, di ba? So, protektahan natin bawat isa sa atin. Kaya nga, wala akong live na exorcism eh. Sinasabi ko, mga guys, mag-live na ako ngayon, mag-exercise ako. Wala. Bawal yun. Hindi natin ipahiya yung mga mahal natin sa buhay. Protektahan natin sila. Amen? Pero kung ano na sila, mag-share sila sa kanilang magandang storya. Dahil yung mga tao, hindi nila alamin na haras na pala sila. No? Katulad ng ine-exercise ko last Sunday po, I don't know kung nandito ba sila ngayon. Dahil yung mga demonyo, magsasalita eh. During exorcism. Yung open demons. Yung closed demon, hindi po yun magsasalita. Sigaw lang ng sigaw. Pero yung open demons, talkative na demonyo, mga marites na demonyo. Meron palang marites na demonyo din. Talkative. So, a week ago, pumunta sila dito. Sinabihan ko, hinaharas siya. Dapat ma-interview muna bago ma-solemn exercise. Yung ina-exercise natin na interview na yon, meron na yung form. Dahil mag-guided ako ano yung prayer na i-dasal ko sa kanya. No, ang kapal nito, no? May specific prayer bawat harassment or entry points ng demonyo. Kung open yung psychic ability niya, i-close natin yung chakra points niya. Kung divination nyo, may prayer against divination. Kung sorcerer, yung tumira sa kanya, may prayer din against sa mga sorcerer, sorcery, mga witches. Totoo yun ha. Nandito. Na Freemasonry, nandito din. Renouncement of Freemasonry, nandito din. Demonic pala yung grupong yan. Nandito. Renouncement of Freemasonry. Bawat degrees na nandito dapat i-renounce from 1st to 33rd. The highest is 33rd. Nandito. At yun, sila na ba pinaka-influensya sa mundong ito? Sila na ba yung pinaka-mayaman sa mundong ito? Mas mayaman pa sa mga politician. Hold nila yung mga sikat, yung mga businessmen. Okay? So marami tayong kaaway kapag i-share natin yung katotohanan, no? So patuloy tayo. We have not even touched on the effects of the spiritual life of the person. It must always be remembered that every benefit gained from the occult causes more demons to attach to the person. Tingnan niyo ha. The more occult practitioners na nilapitan mo, the more bandages the devil becomes even deeper. So kung lalapit ka sa mga albularyo, may demonyo. Mahal na mahal yung habak. Meron kaming sinusurrender na habak na hindi niya isurrender sana. Dahil 50,000. Na yung benta yung kalabaw nila. Grabe no. Kung mahal yung habak or amulet, high rank din na demonyo yon. Kung mora, inferior lang na demonyo ang attached nyon. Pero demonyo pa rin. Di ba?
Yan ang sinabi ni Father Sikia, hindi po yan. At naranasan namin yan. May isang bata dito, 9 years old, nagsusuot siya ng amulets, habak. Dito siya, dito. Then while nagtutok ako, ang ingay. Sabi ko ng nanay, Nay, bakit ba ingay yan? Father, natatakot sa'yo. Bakit ba yung natatakot sa akin? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Meron palang habak, suot na habak. Kunay, kunin mo yung habak na yan. So, nilagay niya dito sa, sa lamesa. And then, lumabas yung mga, nakita sa bata, lumabas yung dalawang itim na tao galing sa habak. Sabi ng bata, Ma, yung dalawang itim lumabas galing sa habak ko. Binulungan ako, Ma. Nandito sila. Kawata tong habak, Ma. Doy, kawata tong habak, doy. Surrender mong Darwin. At binulungan naman ng bata yung nanay, Ma, sabi ng dalawang itim na tao na lumabas sa habak, kunin mo daw, yung sinurinder natin. Sabi naman ng nanay, Father, kawaton ko na namong habak nimo. So, dinilibrance ko, binibreak ko yung seal and consecration sa habak, linagyan ko ng holy and exorcise water. Alam nyo, tumakbo, nakita, then may third eye yung bata. Nakita ng bata, tumalon dito sa bakura natin, tumalon, naiwan yung mga sanilas nila. The power of the sacramentals of the church. Di ba? And then yung bata, hindi na natakot sa akin. Umupo na siya sa harapan ko at nakinig. Totoo itong sinabi ni Father Sikia, magka-attest po tayo nito. So patuloy tayo. Dito. In our office, there are many sad stories narrated by those who turn to occult practitioners for assistance and ended up with much more spiritual problems. Dahil pupunta sa pare, hindi ma-entertain sa pare. Bakit? Patuloy tayo. Sometimes we cannot blame a Catholic when he searches for spiritual help outside the Catholic Church, when he searches for assistance outside Jesus. As previously mentioned, priests generally have not been trained in the seminary regarding the charism of healing and deliverance. Yan ang sad reality, di ba? Much more, samot na sa exorcism. Much more about exorcism. Kapag pupunta ka sa mga pare, that is why many Filipinos rarely seek assistance from the church. Bihira na pupunta yung mga tao sa mga pare. Dahil sa sabihin ng pare, psychological lang yan. Ikabuhi ra ka. Ikaliwat yun magbuang. When they have maladies that neither doctors nor psychiatrists can find any cause for, because of lack of knowledge regarding preternatural problems, priests would send victims away. Just imagine, huwag ka nang pupunta dito. Psychologically yung sakit mo. Though it is a spiritual illness. Identifying or concluding that their maladies are purely psychological. Totoo, hindi. Kapag may mademonyuhan, kapag may bautismo, may pari. Kapag may confession, may pari. Kapag may kasal, may pari. Kapag may patay, may pari. Kapag merong possess, nasaan ang mga pare? Nasaan? Ay, totoo, hindi. Pero mas confident pa yung mga albularyo, haharap. Sino bang nag-ordina sa albularyo? Wala! Ang mga pare, inordinahan yan. Yung kapangyarihan niya ay galing talaga kay Kristo. Walang duda doon. Di ba? Pero, that is the challenging thing sa mga pare. Di ba?
buti na lang dahil yung rector sa seminaryo invite sa akin last Friday. Pumunta ako sa Cebu. Nagbigay ko ng talk sa mga theology seminarians. At very attentive po yung mga seminarian, no? At nakapagbigay din ako ng retreat sa mga pari sa Diocese of Dipolog. No? 5 days. Hindi sana ako mag-say yes dahil batang-bata pa ako na pari and then maging retreat master sa mga bakit ako? I-share mo yung mga demonyo sa amin, Father. Nakinig sila. Very attentive yung mga pare. Dahil hindi nila nagamit ang kapangyarihan ni Kristo. Sila sana ang makapagaling sa inyo sa mga preternatural ailments. Because all priests are healers. Amen? Sabihin nyo sa pare ninyo, ha? Healer ka pala, Father, ha? Mag-healing ka na. So, patuloy tayo. That is why many Filipinos rarely seek assistance from the church when they have maladies that neither doctors nor psychiatrists can find any cause. Kung walang finding sa doktor, walang diagnose sa doktor, saan kayo pupunta? Hindi sa pare. Totoo. Doon sa mga banggiitang albularyo. Maghanap kayo ng banggiitang albularyo. Pupunta na kayo sa Siquijor. Pupunta na kayo sa Mindanao, sa Bukidnon. Marami doon. Maghanap kayo ng mga mag-iitang magkukulam. Dito sa Bohol, may mga magkukulam dito. May nag-surrender sa akin. Siya po, isa sa mga head sa Divine Mercy Devotion. Siya yung head dito. And then sabi niya sa akin, Father, alam mo ba, Father, na dati ako po ay mangkukulam. Father, dahil exorcist ka na, nandito ako. Marami na akong napatay sa aking pagkamangkukulam. At ang nasa isip ko, Father, ito yung nasa isip ko. Instrumento kami ng Panginoon. Bakit? Yung theological framework nila, God is justice. Kami yung ginamit ni Kristo upang maserve ang hustisya. Dahil yung mga mahihirap ay hindi makatanggap ng hustisya. Ang mayayaman lang. So kami, ang instrumento sa Diyos upang maserve naming hustisya. Marami akong napatay, Father, dahil sa pagkamangkukulam ko. At nung ni-renounce niya, nangumpisal na siya, pero ang kulang niya yung solemn renouncement bilang isang ganap na mangkukulam. Yung may obispo din sila. May misa din sila. May obispo nga eh. May 4 na pare, isang obispo. Sabi niya, yung librita ng aming obispo, Father, kaming lahat ay hindi makahawak. Dahil kung maghahawakan namin yung librita niya, mupilit ko nun sila sa bungbong. Kasi Tagalog, mupilit sa bungbong? Didikit sa kisame. No? Sa bubong. Grabe, no? And then, alam nyo, akala ko hindi na siya mag-react. Dahil matagal na po, nagsisisi siya sa kasalanan niyang nagawa. Nung ine-exorcise namin siya, ang dami pa ring demonyo sa kanyang katawan. Ngayon, completely liberated na po siya ngayon. Totoo na may mangkukulam. Totoo na may mangbabarang. Marami kaming pasyente nandito. They are healed now. They are transformed now. Is it amazing? Because of the sacraments of Christ and because of the sacramentals of the church. Patuloy tayo. Kung katugon mo, katugra mo. No? Pukawon na ka na ako. Ikaw man, no? Because of the lack of knowledge regarding preternatural problems, priests would send victims away, identifying or concluding that their maladies are purely psychological. There is no proper training in the seminary on how to diagnose and discern when an affliction has a demonic origin or none. Kaya nga, i-deliverance kayo ngayon. Kapag mamigat kayo, sabihin nyo po sa
deliverance minister. Di ba sinabi ko sa inyo yung 16 years old pumupunta dito sa atin at natatakot na siya sa akin, natatakot na siya sa stole ako. Ito, ordinaryo lang po ito. Nag-react na siya sa stole ako while I am consecrating the senses, mamaya, and consecrating anointing of the sick. Ito po, nag-react na po siya. Ordinaryo lang po ito. No? Natatakot siya dito. And then, ang nangyari mga kapatid, the following day, last Sunday, ini-exercise ko siya. Makausap mo. Merong bulong sa kanya, may makikita siya ng mga espiritu na hindi makikita sa mga ordinaryong tao. May third eye siya. At nung in-exercise namin siya doon, nag-reveal yung demonyo. Isang masamang espiritu pumasok sa kanya. Anong pangalan mo? Dahil yung exorcist makasagawa ng imperative question. Imperative command. Tell me your name. How many are you? Sabi ng demonyo, mag-isa lang ako, Darwin. Tell me your entry point. Because of sex. Tell me your entry point. Because of sex. So patuloy ako nag-exercise sa kanya hanggang bumalik yung consciousness niya. Nawala siya. Hindi niya alam lahat during exorcism. Yan po ang walking possess. At ang entry points ng mga demonyong ito through sex. So tinanong ko yung dalagita, day, tuguti ko na magtanong sa iyo ng very personal. Ilan na po yung lalaki na nakagalaw sa iyo? Pasensya ka na ha. 3, Father. Anong pangalan nila? Dahil dito po, dapat every time meron kang sexual intercourse sa isang tao, meron na kayong unholy soul ties sa demonyo. Kaya nga dito, dapat i-renounce mo bawat isa sa kanila. Dahil doon sa sex, merong nabuo na unholy soul ties. Ito yung pinarenounce ko sa kanya. Sumasabay siya sa akin. In the name of Jesus Christ and by the power of His blood, I renounce, break, and sever all unholy soul ties formed between me. So, ipangalan mo yung 3 lalaki. Oh. Ngalan na to, Mario, Pedro, Juan, no? And myself through the sin of fornication. I now command any evil spirits which have taken advantage of this unholy soul tie to leave me now in the name of Jesus Christ. So, kung gusto nyong kukuha nitong prayer, kindly ask yung mga asawa nyo na maraming kabit, every report, every place replace, ipapray po ito. Okay? And then, alam nyo na amaze kami lahat dahil after niya, 3 times po ito, 3 times, after niya sa pray nito from the heart with great devotion, so patuloy kaming nag-exercise, hindi na po siya nag-react. No? At sinabihan ko siya, follow the rule of life, die, and then continue pa tayo na mag-counseling sa'yo through the team. No? So bawat isa. Dahil meron kaming pasyente na naharas ng demonyo dahil yung kanyang kasex ay occult practitioners. Perisi. Na naman tayo asawa. Nangaliwa man. So dito, giharas siya. Pero naulian na po siya because of this ministry. Hindi pa tapos hindi pa huli ang lahat. Kaya nga tinayo ni Kristo ito to protect all of us. Natutuwa ba kayo ngayon? No. God is good. God is good. All the time. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. So patuloy tayo ha. Sabi ni Father Sikia dito,
There is no proper training in the seminary on how to diagnose and discern when an affliction has a demonic origin or none. We priests need to begin now to update ourselves for the sake of our faithful. Wanted exorcist. Wanted deliverance minister. Kaya nga tinuturuan namin kayo para kayo ang magpatuloy, magsagawa ng deliverance sa bahay ninyo, magsagawa ng deliverance sa mga may sakit na family members ninyo. As long as you, I hope you listen sa katikisip kanina, kung hindi kayo naka-attend, balik kayo from Thursday to Sunday po. 7 a.m. nandito na po kayo for the sake of increasing our knowledge. Alam nyo, may isang babae pumunta last month dito. Nagtestimonya siya, Father, bumalik ako magpapasalamat. Bakit? Alam mo, Father, yung tatay namin na-confine for 2 weeks. Ang inaandang niyang sakit, Father, yung ulo niya mabigat at masakit. So lahat ng lab test namin, Father, walang resulta. Normal. Pero walang tigil yung sakit. Walang tigil yung bigat. Buti na lang, Father, nakapunta ako dito at na-catechize. At na-evangelize. At na-empowered po ako. So, ang ginagawa ko, Father, kinuha ko yung prayer book, kinuha ko yung holy and exorcise oil, holy and exorcise water, nagdasal ako para ni tatay. Pero before that, I practice cares. Anong kalugan ng cares? Adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Yung deliverance, sacramentals yun, ha? So, anong nangyari, mga kapatid? Nag-deliverance siya. While nag-deliverance siya sa kanyang lolo, ay siya yung papa, sumuka yung papa niya ng sticky saliva. After sa deliverance, completely healed ang kanyang lolo. Siya, Father, nasubukan ko na yan. Natutuwa ba kayo? So, ano yung gusto namin? Ma-empower kayo. You are dependent on God, not on Father Darwin. Amen? You are dependent on God, not on the deliverance minister, but on God. Why? Because God is present everywhere. Yung hinaharas ng demonyo, sabi niya sa akin, Father, pupunta kami sa Amerika. Paano yan? Wala ka doon. Huwag kang mag-alala. God is present there. God is present everywhere. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Natutuwa. Padayon ta. Ningon si, kuan ha? Muna, we priests, not only priests, but the laity. All of us, not only the priests, need to begin now to update ourselves. Kaya nga, nagsakripisyo tayo dito. Yan ang rason bakit nandito tayo to update ourselves for the sake of all of us, especially the priests. According to Bishop Andrea Gemma from Italy, the only bishop who is also a full-time exorcist. Ito yung exorcist, obispo na full-time na exorcist. Sabi niya, in his pastoral letter to his priest dated June 29, 1992, aren't the holy ministers aware that their very indifference towards people often forces simple and informed faithful to turn to witches and others fallacious practices, which are the devil's advantageous means for his action and victory. So, kami mga pare naging indifferent. Ano yung indifferent? Insensitive. Uncared sa inyo. Di ba? Insensitive. Bahala kayo sa buhay ninyo. Psychological yan. Buang ng imong anak. Napas mo na. Di kabuhi na. Totoo, hindi.
Yan ang sabi ni, and then, it is the advantage of the devil. Dahil kapag mag-say no yung mga pare, saan kayo pupunta? Yung anak ko, Father, hinaharas ng demonyo. Anong sabi ng mga pare? Wala akong alam dyan. Baka nagsyabu yan. Baka marijuana yan. O katyubong. Kaya nangyari sa kanya. Di ba? Do not ever get tired of keeping your faithful as far away as possible from those people. Kailangan wag nyong ipadala yung mga anak ninyo, yung mga parokyano ninyo sa mga taong ito, sa mga albularyo, sa mga manghuhula, sa mga magkukulam. Wag kayong wag nyong ipadala sila sa kanila. It is the devil advantage. Uy. Sino nagsasabi nito? Obispo. Kaya nga, mag-rely ako dito dahil marami nagagalit ni Father Darwin. Pero okay lang. For the sake of truth. This matter of diagnosing and discerning was no problem for Christ. Para na Kristo, wala problema ito. Who easily perceived when a seemingly physical or psychological problem had a demonic cause behind it. The evil spirits could not hide from Jesus. Kaya nga, yung mga demonyo ay hindi makatago kay Kristo sa pamagitan ng kanyang sacramentals. Mamaya, makikita ninyo, marinig na ninyo, no? Sisigaw yung mga demonyo. Huwag kayong tatakbo, ha? Hahabulin nila kayo. Do not be afraid. Sign of the cross. Powerful yung sign of the cross, mga kapatid. And then, kung may sisigaw dito or sa harapan ninyo, dun sa office natin, marami ng mga rooms for deliverance. Hindi ninyo makita yung mga sisigaw.